I was asked by someone to help Samira. He said, Sam, Tiff, help Samira. She's running for Senate. She needs your help. And so I quit my job, and this is after just recovering from a serious brain injury. I quit the job that I love, and without anything in return, met with her. And when I found her, I know some of you have seen The West Wing. I had a just Josh Lyman moment with her. Now, when I saw her speak, I put down everything that I was holding on, and I saw, nangilabot ako. This is the first time out of all the time I have worked in politics na I've seen someone so legitimate na for the first time I want her to be in the Senate. Not because party, not because of whatever, but because I finally found that conviction and the reason why we are in this world. We ask that question all the time, and I saw it in her. The passion for the country to change the Philippines is bigger than anyone else, and nobody knew her. So here I am, and here we are from only 2 of us. Now we have a stack of volunteers. Out of the 8 opposition candidates, she is the only woman, and she's a Bakwit. She went through war, and obviously, everything na pinagdadaanan ng bawat Pilipino, napagdaanan niya na ang higit pa. So, let me call on my principal, Ms. Samira Gutok. Before po ako kahapon, 19, sorry, birthday. So parang ito na rin yung gathering natin together. At hindi ako aalis sa Manila na hindi ko kayo na-meet. Thank you talaga kay Nap. He was so, sa Instagram, doon kami nagka-chat ni Nap, sabi niya, if you want help, and talagang I need help. Hindi ako kilala. So ako ay taga Marawi. Lumaki sa Saudi. At itong video na to would capture my aspiration. Bilang isang anak, 20 years ng aking mga parents na nagtrabaho with OFWs. Alam niyo siguro yung kahirapan ng separasyon with family, at alam ko yon. Abuse, domestic helpers, mga taong walang mapuntahan. Yun ang ka-neighbor namin sa Saudi, at yung bahay ay parang ampunan bahay ng mga OFW. So makikita niyo dito, ang passion ko eh yung tirahan, yung presyo, yung pamilya. So this is my aspiration and vision, and I hope you share it with me. The video. Sino ba naman ang hindi pa na-etsepwera? Sino ba naman ang hindi nasasabihan na hindi ka pwede ito? Huwag ka nang makialam. Ako si Samira Gutok, at bilang Bakwit at Moro, madalas kong marinig ito. Pero sa mahabang panahon ng paglaban para sa tama, nabuo ang paninindigan ko. Dapat lahat iniintindi, dapat lahat pinapakinggan. Araw-araw napapagod ka, pero parang araw-araw, paunti ng paunti ang laman ng plato mo. At ang pinagdaraanan nating mga karaniwang tao, tumataas na presyo, kaba para sa pamilya, takot at gulo, ay malayo sa karanasan ng mga nagdedesisyon para sa atin. Kailangan natin makalakad sa kalye ng walang takot o pangamba. Ligtas ka sa karahasan, lalo na ang bata at kababaihan. Mabilis at sapat na tulong sa panahon ng kagipitan. Gusto ko kapag nagpagod ka sa trabaho buong araw, uuwi ka sa maayos na bahay, buo ang pamilya. Kahit ano pa ang suot o salita mo, may makikinig sa iyo. May lalaban para sa iyo, para sa atin. Para sa mga sinabihan na makakasali ka lang kung huhubarin mo ang hijab mo, para sa mga nawalan ng tahanan, sa mga nangangarap na magkaroon ng sariling tahanan, para sa mga nanay na nangangamba para sa anak nila, para sa mga nabastos, sa mga pagod na pero kumakayon pa rin, sa mga nagsasakripisyo ngayon para masigurong mas maayos ang bukas. Lahat tayo kasali.
lahat tayo dapat pinapakinggan. Samira Gutok, babae, probinsyano, ina, karaniwang tao. Ako si Samira Gutok. Trinay muna yung lower house or maybe yung local positions muna. Nag-start po ako bilang isang youth lecturer nung 21, so hindi ako na-elect na SK ever. Lang elective position, hindi ako tumakbo. It's precisely na hindi ako tumakbo na kailangan supportahan ako ng entertainment industry, ng media industry. Dahil sa kapatid niyo ako, naging inquiry reporter ako since 21 years old para sa Marawi. At nangyari ang Marawi. Nangyari ang Marawi last year. At sunog ang Marawi, 29 barangays. And at the month of February, I was asked by NGO communities in Manila kung pag-iisipan ko seryoso. So hindi ako artista, pero dinaanan ko ang sigurong kahit sinong leader na magkukumpronta ng krisis, nakita ko at na-experiensya ko. At dumaan ako sa pagiging mambabatas. I was legislator ng ARM. 3 million people yon. For 1 year under Aquino, then naging commissioner ako under President Duterte. Manggagawa rin ng batas. He also knows that, I think. Parang na-follow niya yung track ko sa Facebook na gumagawa kami ng batas para sa maibsan yung away ng Bangsamoro sa South, sa Philippine South, na apektado doon is 6 million people kasi madadagdagan yung ARM ngayon ng more of provinces na sa Mindanao. So bakit agad national, naimbitahan ako at naramdaman ko na baka may pagtatanggap ang partidong coalition opposition sa isang babae. Actually, last na na-decision dahil ako lang yung babae, actually, MJ. Parang wala na yata silang babae, si Gary Alejano, si Bam Aquino, Mar Rojas, si Macalintal, Tanyada, Himbay, at si yun, 8 kami. So, actually, that was the last straw na parang walang babae, kailangan ko rin sumabak. At, MJ, baka from Marawi, the first woman to run nationally na saan may tsansa. If tutulungan, no? Sige, okay, if the question's kind of political. Yes, of course. Oo. O naman, MJ. Pero sabi mo nga, you've served under the Duterte administration, Yes. and you come from Mindanao, Oo. which is the president also came from Mindanao. Oo. Why run for the opposition? It's precisely na I'm from Mindanao and I'm with the opposition na kailangan tumakbo. So, alam ni Presidente, attorney siya. May check and balance ang gobyerno. So, merong opposition, merong administrasyon, nasa opposition ako. At taga Davao siya, taga Marawi ako, babae siya, lalaki ako. Parang ang daming pwedeng contrast na alam natin demokrasya tayo. And I would know that hindi siya sa akin magtatampo na nasa opposition ako kasi na-appoint naman niya ako nagserbisyo ako sa kanya. At ngayon, nandoon ako sa opposition, tinatanong ko siya, kinakatok ko si Presidente, sana naman po dali yung Marawi rehabilitation. Kung may kalamidad, dapat po ASAP na bumababa yung pondo. Kasi baka mangyari yung Marawi sa iba't ibang mangyari sa probinsya ng Pilipinas. Natatagal din. Kami 18 months na po, MJ, nakita mo naman. Matagal. So, we push for a quick rehabilitation, quick shelter decision-making. Nakita nyo, ang akin is ang urban poor, importante yung pabahay, importante pagkain, importante social service delivery. Ano po yung mga committee sa Senate na gusto niyong hawakan? Health. Health talaga yung Oo, importante. Kasi pag may sakit ang ina, may sakit ang buong pamilya. Kasi naramdaman ko yun nung nangyari yung hospital, ang pinakaunang hindi functional. Kasi nagkagulo. Yung mga doktor, sinicure nila syempre, yung mga nurse ang buhay nila kasi may mga terrorista. Di naging non-functional. Yung mga pasyente, ay my God, MJ, kung sa sine to, hindi to sine. Naglabasan yung may wheelchair. Naglabasan po, guys, yung may dextrose na walang nag-assist. Kaya hindi ko yun, rescue team kasi kami, MJ So, kung ma-imagine mo, maglakad ka, MJ, from Baclaran to UP, linakad yun ng matanda na 80 years old at napaluhod na. Yun ang mga reports. Kasi rescue team, dinocument namin
may isang babae buntis sa loob ng sasakyan. Kasi lahat na ng tao lumalabas ng Marawi. Wala ka man lang announcement na please, kayo, bawat isa magsibalot kayo, lahat ng gamit nyo, dalhin nyo na. Walang ganun eh. Hindi nangyari. So, ang sakit at tampo ko, MJ, na sana po bilang isang, kung mangyaring leader tayo ng national, ay palaging dapat provided ka ng ambulansya, meron kang ASAP na pondo sa mga fire truck, may tubig, may pagkain. Alam mo ba na paluhod ng matatanda, naglalakad. Walang TV syempre sa oras na yon. Kwento ito ng bunganga ng bawat isa. Kwento nila. Hanggang ngayon po, hindi ko makakaya. Babae po, nilakad po niya. From far end ng Marinaot, farthest end of Marawi, lakad, sunog, may mga sunog na bahay. Dala niya ang anak niya, 6 months po. Lakad na naman, may fire, kasi walang sasakyan nga eh. Hanggang sa Iligan po, 39 kilometers, at yun na, namatay yung anak niya, at nag-volunteer siya sa rescue team natin. MG, daming kwento, pero isa yun. At sabi ko, bilang isang babae, presidente, kung nakikinig ka, huwag ka na magtampo kasi I served you. And now I'm under opposition kasi may mga nasaktan na ina, may mga nasaktan na pamilya, at ayaw ko mangyari kahit saan sa Pilipinas. And I'm sorry I have to feel this way. I still have to control the way I present myself to you guys sa media. Wala akong karapatan umiyak pero kailangan eh. Kasi minsan wala na kaming oras mag-press con. Siyempre hindi ito ikakwento ng gobyerno, di ba? Hindi ako kalaban ng gobyerno, pero hindi yan ikakwento yung mga nasaktan. At ayoko may masaktan pang ina. At pamilya, MJ. Bawat isa sa inyo may pamilya, ayaw nyo maglakad ang inyong ina at grandmother na ganong kalayo. At ayoko yun. Kaya ako naging leader. Forced to be a leader. By circumstances. Thank you. Hi, Chay. Sakali pong kayo ang mahalal na senator, ano po yung pangunahing problema ng bansa na gusto nyong bigyan ng pansin at ano pa yung iba nyong plataforma? Yung walang pabahay. Yung crisis bahay kasi, Department of Housing, walang departamento. So, ang laki pala ng, ang daming ahensya ang housing. Ang dami nila. It's only a council, so ang dami mong tatawagin para magkaroon ng desisyon. And so, departamento para agad-agad may pondo. And syempre, dahil ako ay galing sa krisis, karahasan, kahirapan, and I have 100 cousins who are jobless. Isa ako lang na Pilipino na gaya no, na marami ring kamag-anak na walang trabaho. Ang importante sa akin is yung suporta sa mga biktima ng krisis. This is the Displaced Persons Bill. Kung sino ang nawalan ng bahay dahil sa krisis, kalamidad, krisis, karahasan, merong automatic alokasyon sa pagkain, subsidiya. Alam mo po, ang nangyari, Charles, sa amin? Ang pagkain darating lang sa checkpoint, malapit ng gutom ang tao. Wala na nga kaming pagkain dahil sa wala nang tindahan. Wala nang tao doon sa war zone. At may taong sa kwarto, kung ano-ano lang kinakain niya. Ganito, inaano niya. Kasi may ganun na kwento na wala akong makain, miss. So, anong gagawin namin? Sabi ko, humintay ka lang po, basta humawak ka lang ng something. Sa kwarto mo, mag-isa siya sa bahay, babae. Something para lang hindi ka magutom. So, yun, ang tagal. Minsan yung pagkain. Akala ko martial law, magmamadali tayo ng pagkain. Kasi martial law, it's soldier-led. So, syempre yung mga soldiers, ang issue nila, yung mga baril, yung mga barilan. So, hindi pagkain agad. So, na-experience natin yun. Nakita ko mismo, nakatira kami sa Iligan, karamihan ng tao ng Iligan, Marawi is 39 kilometers away, nahuhulog yung bomba. Tapos, may sasabog na bahay. So, kailangan hintayin mo na walang bomba para makabigay ng pagkain. Sini talaga. Wilson. I have question. Oh, yeah. Bigat to. Happy. I'm happy because ako since
batang ng Saudi, ang aking pinaka, ano lang TV, kaharap is TV. So yung Miss Universe, nababantayan ko yan since college, since high school, at talagang naglilista ako ng top 20 ko. At muntik almost usually nakakapasok yung top 20 ko. So pwede ako maging judge in the future kung aalaw ng aking mga conservative na pamilya. Tapos, I love that she's multiracial. So she's partly Irish ba or Australian. She's Australian. So makaka-relate ako na OFW kid. Makaka-relate tayo doon kasi 2 million OFWs tayo in Saudi and the Middle East and in America. And then makaka-relate ako sa kanya because she stands for child rights. So di ba tahanan pag yung bullying ngayon ng Ateneo, I really feel strongly na bullying is because hindi na masyadong natitingala ng isang kabataan ngayon yung mga role models like that. So she comes at a time na importante na kausap mo yung pamilya. Christmas season ngayon. And my advocacy palagi is, guys, cellphone mamaya na, pag kumain kayo, pagkain, karap ang ina. Bond with your family because that is communication and peacemaking. Kasi kung ano niyo, ang aking mantra is peace building. Sam the Peace Builder. So, 21 years in Marawi, Peace Work, Peace Network, parang rotary na trabaho. Ang kinakampanya ko lang kahit saan sa Baguio, kung saan ako naimbita, Peace Builder. So, Catriona is a peace image for me. She represents transitioning, link siya sa lahat ng kultura. Isang Pilipinang fighter. Agree po ba kayo dun sa suggestion na tanggalin swimsuit competition sa any pageant? Oo, Erwin ha. Napaka-sensitive. I feel that Miss You, Miss World, and all beauty pageants, mas inclusive sila kung merong cultural communities like from the communities na cultural na, kunyari kami, hindi kami pwede mag two-piece. 1.4 billion Muslims around the world. So, can you imagine, wala silang representasyon doon. Although, sasabihin na hindi kami pwede talaga. Basta beauty pageant. I feel that you can best represent the best of women. Basta you have the voice, you have the platform. The two-piece might exclude the communities na where I represent. I would say categorically alisin siya because it's a beauty pageant organization's decision. But I feel na ini-exclude niya malaking parte ng mundo. I'm Alan. Hi, Alan. I just want to ask lang po, parang after what happened to Marawi for a long time, pwede lang paki-update lang po kami what happened now to Marawi and ano na po yung development ng Marawi ngayon? Pagpupugay po, Alan, kasi baka sabihin nila sa Facebook na I'm anti-soldier. No. Ang aking pagpupugay ay sa mga sundalo na pinroteksyonan nila kami. Lahat. AFP yan Air Force, Land, Scout Ranger, lahat ng klaseng armadong sundalo na hanap mo sa Marawi. At ako ay nakikikondol doon sa mga first time na sundalo daw na namatay. First time po, nagserbisyo, namatay pa sila. The update 18 months later is the soldiers continue to be co-administrators of the Task Force Marawi by being members ng Task Force Marawi. Pero yung pabahay, wala pa pong ginagawa sa Ground Zero. Kasi nga Ground Zero mahirap daw, kami mga bomba. Pero may mga ginawa yata sina Robin, yung gobyerno ng 1,000, 2,000 shelters na tinitirhan na ng iba. Pero karamihan nga, Alan, nakikita mo yung mga kababayan namin sa mga DVD. Kami pa rin yan na mga nadagdagan sa Manila dahil sa walang trabaho doon. So nadagdagan kami sa Bataan, mga 2,000 daw kami dyan. Nadagdagan kami sa Baguio. So war victims have increased in different parts of the country because of the war. Impact na walang ekonomiya. Tanong ko lang, alam po nyo naman na isa sa pelikula yung Marawi. Oh, Piolo and sila Robin. If given a chance na, kasi kayo po yung nandun, ano po yung gusto nyong yung istorya na gusto nyong ipalabas nila doon? Ano yung particular na mga experiences para makita nila yung talagang nangyari sa Marawi? If bibigyang hihingan kayo ng opinion nila, storyline nila. Storyline would be
Because sa maalala mo kaya, yung tampo daw ng mga ilang kababayan ko is that hindi nakita na pinroteksyonan daw din ng mga local ng taga Marawi, yung mga kapatid nilang Kristiyano. So baka makita yung protection ng bawat isa sa bawat grupo. And may isang kwento po ng isang taong may-ari ng bahay na 7 or 10 na trabahante niyang gumagawa sa bahay niya ay mga Kristiyano. Lumabas na, ground zero na, lockdown. Hindi na pwedeng pumasok. Talagang pinilit niyang pumasok at pinaglaban niya sa mga terorista at harap-harapan. Huwag niyong galawin yung tao ko. Ibalik niyo siya sa akin. Hindi nila pinayagan. As in, iyakan sila doon sa barikada. Yun ang mga kwento na hindi yata nakikita sa main street na gumawa ng paraan yung mga lokal, taga Marawi at Muslim na nag-effort sila na proteksyonan yung Kristiyano. Just as yung mga Kristiyano din, sinasabi nila hindi kasalanan ng mga Muslim at taga Marawi na nangyari sa kanila yun. Yung mga nandoon. Kasi ngayon yung sa Manila, di ba? Si Kakamon Tulfo, sabi niya kasalanan namin na delayed rehab. Hindi naman po, Sir Mon Tulfo. Siguro naman, tanungin natin yung nasa loob. Maganda ang relasyon. At tanong sa akin ni Chris ba na ano ang Marawi noon? Baguio of the South. Napaka-silensyo ba? Probinsya. At magkakapatiran. Everybody knows the chismis ng isa. Bandera din kami doon. Kanya-kanyang bandera. They know the story ng, naku, may mag-aasawa na sa isa. O may pangalawang asawa na yung kabilang bahay. Last na lang. Yes, At sa palagay niyo po, how many years bago ba makabangon yung Marawi ulit, mabalik dun sa normal life nila? Gusto nila 2022, hindi pwede. Hindi pwedeng matagal. Or else, maraming kabataan na kagaya sa Manila, ang ating programa, alisin sila sa paghihit-hit. Pagdadroga. Ang atin, may mga kabataan na walang eskwela, walang aral, baka punta sa hawak armas. So, bilisan yung pagbalik sa bahay para yung ina at ama nakikita, nakakalingan niya yung sarili niyang bahay. Ngayon, kalat-kalat tayo, yung mga anak mo hindi mo na nakikita kung saan nagtatambay. Kasi nasa bahay kang tolda Tolda, maraming tao pa na nasa tolda. At magandang bahay ngayon ginawa ng gobyerno. In fairness, may CR, pero ang ano daw nila, mainit yung taas, at minsan kulang yung tubig. So, iba talaga pag nandun ka na sa sariling kayod mong bahay, sariling size, sariling disenyo, sariling pursige. Thank you. Gusto po, meron ba kayong mga oportunidad din hindi nakuha o nakaranas ng discrimination? Ito po yun. So, kapatid ako yung sa industriya, in Mascom ako, nag-apply ako. Nung pagkatapos ng Diliman, Mascom, UP na yun nag-apply ako sa lahat ng malalaking network. At may isang network na talagang sinabing ng manager na kung pwedeng alisin ko. Oo. So, tapos I also applied sa College of Law ng napaka-prestigyosong UP. Ang tanong sa akin, ma'am, bakit kailangan mo pang mag-UP Law? Pwede ka naman mag-Islamic Law. Sabi ko, hindi ko ba kakayanin ma'am ang UP Law? Baka pwede. So, may mga ganang instances. So, syempre, nung oras na yun, 1990s, Kaka Wilson, yung sabing Abu Sayyaf. So, sumakay ako ng isang pedicab at talagang sinabihan ako, Miss, Abu Sayyaf ka, huwag kang sumakay sa akin. As in. So, may ganun na kung ganito na ako, na sabi nilang, hindi ka sounding Muslim yung pagsalita mo. Ano pa kaya yung ordinaryong, nakababayan natin, di ba? Nasasabi niya, ang kwento nga ng mga focus group discussion sa mga katutubo is, ay talang ako. Mangyan lang ako. Alisin ko yung lang. Yun ang mission ko bilang isang kandidata na nakikita nyo ngayon sa TV, hindi tayo lang. Hindi housewife lang. Alisin yan. Ang housewife, lehitimong trabaho. Kailangan yung lalaking asawa, kilalanin ang isang housewife, naghihirap din. At huwag yung basta-bastahang sasabihin, karapatan ko mag-sex sa'yo. Hindi. Dapat kilalanin ng lalaki na ang babaeng nagtatrabaho sa 5 anak, trabaho din yun. At mag-oras ka din maglaba. Sa that moment na nakapag-decide po kayo, natatakbo kayo bilang May moment? kasi parang malaking Step. Parang sa akin kasi po,
hindi nila paglalaking bangko. Pero 20 countries na po napuntahan ko bilang youth speaker, bilang isang speaker ng kapayapaan. So more or less, kung makikipagdebate ako, na-experience ko yung pagdedebate sa Kabataan Days din na uma-appear kami sa Oscar or Boss Willie Monsod na TV show, parang nadaan ako yung yung balitaktakan. At ang moment of is when nasabi sa akin na walang babae. Kasi okay naman ako sa Marawi, komportable ako. Kaya lang wala akong pera syempre. Wala akong financial, wala akong partido, never akong tumakbo. Totoo yan, guys. Ito ang babaeng labas. Ito ang taong labas. At sabi ni Senator Kiko, si Vice President Lenny, na Samira, nanggaling kami sa independent ako. Sabi ni Kiko, naging independent siya noon. Si Lenny naman, naging 0 ako sa survey. Gaya mo, kahit ano puntahan mo para marinig ka lang. Legalization po ng marijuana. Pabor po ba kayo? Marijuana is a drug. It's being heavily discussed, debated, prohibited in South America. At marijuana in the Philippines, hindi siya normal na droga. Very extreme, very extreme. Hindi ko ipopromote sa mga farmers na mag-grow kayo ng marijuana. Ang akin is to promote farmers' production na organic sa kanila. Anong kailangan natin? Yes, ang question ng Barbie, would you legalize it? Special talaga, for just special cases. Hindi sasabihin sa farmers na grow marijuana. No. Of course not. So, kung sa area na organic siya sa marijuana, I don't know kung anong probinsya yon. May alam ka, Barbie, kung saan? Kaya. Baka kasi. Well, syempre, sabi ni Cat medicinal. Extreme talaga. Extreme cases. Thank you. I do have a relative who actually also is a peace worker in the Basulta area. Security is very much an issue where you live and wherever that is in Mindanao. Right now, well, I can tell you that she tried to help, but she got kidnapped. Kidnapped? Yes. But luckily, she was retrieved, and the people who did that are already dead. So my question is, for those who still fear, like the security situation per se in Mindanao, what would be like the likely solution to that particular problem, and how would you like to help in that particular area? One of the things, one of the programs na inisip, yung programs na naisip would be bringing a lot of the media friends to be also traveling there in the safe location so that you can cover and see na it's actually normally safe, extreme, na na-hostage si her name. So one of the things na projects na ginagawa namin is to invite actually media friends to cover Basulta and Marawi, Lanao and Maguindanao areas, and we brought Hawi, etc. They've done documentaries na pinanood naman. Pero yes, how to resolve it is, siyempre may batas dapat talaga. Para naman yung rebelde, yung terror group, BIFF, yung lahat na factions na yan, merong mag-a-address sa kanila. And yung BOL naman will just come next year, di ba? It's just going to come pa. So you're going to have 40,000 armed men and women na tutulong na sana, MILF women and men who are going to be part of government forces na. So they're going to address the BIFF na mga terrorist and yung mga magagalit sila, terror groups. The terror groups will be addressed by their fellow na Bangsamoro, bangsa kababayan nila. So the law is needed para meron kang tumutulong na humaharap at nakikikompronta sa hostagers. Usual ka diba kausap ko mga kabataan? Wala na, hindi na. Tinitingnan na nila entertainment news. We don't care about dead people. Hindi pwede. Hindi pwedeng mamamatay at wala ka ng pakialam at manhit ka. Manhit ka 40 seconds, namatay na katawan.
So, I'm against EJKs, I'm against delayed Marawi rehabilitation, opposition ako sa batas taas presyo, train law, yung ating aspeto ng pagtaas ng fuel tax hike, administration policies that impinge on the poor, I feel very strongly against them. Demokrasya naman. I'm sure, sabi nga nila this is politics, we have to stand up on principle. Do you have any economic policies? Inclusion. Companies should affirmatively hire not just people of the LGBT community, persons with disabilities. You're going to have to find people na talagang hindi pasok sa kulambo. So kunyari ako doon, San Miguel. Hanapin mo yung mga taga-probinsya na highest unemployment. Di ba may CSR ka naman Corporate Social Responsibility. So hindi lang yan yung charitable contribution na nagpakain ako, nagpa-feeding ako, nasa loob ng kumpanya, may kausap ka na ay na-qualified. Kasi may kultura yun na maidadagdag May persa ang PWD, may eksperyensya ang LGBT, na hindi lang yung normal na nakakabata. Question, if you were to choose one celebrity to endorse you, To endorse me, I would like Sarah Geronimo. I can feel that also hindi siya yung masyadong foreign looking, pwede masabing Pilipinang-Pilipina, at makaka-relate yung mga probinsya sa kanya. Bilang isang probinsyana, nakikita ko si Sarah as somebody I can connect with. Hi po, good Hi. afternoon. I'm Albert po from Chicanes. How do you plan to address issues on rising HIV cases, tapos yung proliferation of fake news? RH education, reproductive health education. I was just with the LGBT community 2 weeks ago sa Cagayan de Oro on World AIDS Awareness. Tayo yung keynote speaker nila. At ang aking advocacy is huwag niyong pagalitan ang isang AIDS victim na kasalanan niya. It cannot be a shame culture na isolated siya, na hindi na siya papansinin. The more nakalingain So victims cannot be victims. They are also needing treatment and support of the Filipino society. So ang akin is reproductive health education. Alamin mo kailan mo nakukuha din yun, kailan vulnerable ka. You need that information accessible. So there was a 2-year-old victim in Zamboanga City, and it's not because of sex. It's about the parents. It's about parents. So just because you're a parent na feeling mo sa injection lang makukuha, pwede pala through children that can be affected. So be careful that we have to know how we get it and to avoid it. How to avoid it. How about the fake news? Fake news, how to fight. Better news. And you guys are writing good news, I'm sure. Better news, alternative news. I'm for the indie films to be supported. Fake news can be addressed by more issue-based news. Sana po yung indie films din, pagbigyan nyo na isusulat nyo sila. More support for indie. And ma'am, kung gagawing MMK yung buhay mo, ganyan, sinong MMK or movie itself, sinong gusto mong gumanap nung ikaw? Si Sarah. Si Sarah. Kasi as a youth leader, dinaanan ko yung bata siya Si Mateo din dapat yung bibig. Sana. yung theme song daw kilometer. Alam din song niya. Survivor. I will survive. Ma'am, leaders that you look up to? Leaders that I look up to. Mother Teresa. Bakit po? May pagkagana na ng Mother Teresa. Ma'am, bakit po? May I ask? Madre siya? No, di ba Madre? Mother Teresa. Ako ay Muslim. Yeah. Muslim or Christian, she symbolizes na taong kahit yung may leprosy, hahawakan. Sana makaya ko yun. Yung AIDS victim, hindi ako matatakot. Syempre, I have to meet pa an AIDS victim. It's my advocacy, pero I have to meet, mahawakan ko sana ng isang AIDS victim mismo. I feel strongly na Mother Teresa, hindi siya nag-discriminate. Totoong taong hindi niya kinikilala kung
may sakit ka. At God protected her, hindi siya she grew up to be really almost 100 years old. Without sakit.